pro Duterte ako, kaya ako inaaway si Speaker. Abay, anong logic nyo dyan? Paupuin nyo si Marcos, hindi na yan aalis. Attorney Guanzon isiniwalat ang nalalaman kay House Speaker Martin Romualdez at PBBM. Attorney Rowena Guanzon, laban sa mga nalalaman nito, sa isinagawang interview ni Sas Rogando sa SOT kay Attorney, ay dito inilabas nito ang kanyang saloobin kung bakit niya binabatikos noon si Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabala na raw siya dati pa sa kanyang pangangampanya na kung sakali ay makaupo bilang Pangulo si Marcos, ay may posibilidad na hindi ito aalis pa sa pwesto. Dinagdag rin ni Attorney Guanzon na kasama si House Speaker Martin Romualdez sa kanyang dynasty, kaya raw gusto nitong makontrol ang buong Pilipinas upang mas lumawak pa ang kanilang koneksyon sa bansa. Sinabi rin Attorney Guanzon na hindi dahil pro Duterte siya ay binabatikos na niya noon si Marcos, ginagawa niya raw ito upang balaan ang mga mamamayan kung sakaling makaupo si PBBM. Nanawagan naman si Attorney Guanzon kay House Speaker Martin Romualdez na paupuin na sila sa Kongreso dahil nanalo naman raw sila, bakit hindi raw sila mabigyan ng pwesto. Pinabulaanan naman ni Attorney Guanzon ang mga pangamba ng ilang kababayan natin dahil sa posibilidad na madaya raw ang eleksyon dahil sa rason na may mga bagong commissioner na inappoint ang Pangulo. Dito ay sinabi niya na imposible itong mangyari dahil ito na lamang ang paraan ng mga mamamayan upang iparinig ang kanilang boses sa bayan. Dagdag pa nito na malabo raw itong madaya at sinigundahan naman ito Commissioner Garcia na protektado ang bawat boto ng mga mamamayan. Ngayon, upang ating maunawaan ang pahayag ni Attorney Guanzon at Sas Rogando, sa SOT ating panoorin ang kanilang video. Kaya ako inaaway si Speaker. Abay, anong logic nyo dyan? Actually, Anong logic yan? Eh, consistent naman ako, di ba? Sa kampanya ko, sinabi ko, sige, paupuin nyo si Marcos, hindi na yan aalis. Yeah. And Speaker Romualdez is part of this dynasty. That's why they want control. Control is for their next dynasty. Actually, si Attorney Guanzon, yung consistent talaga siya mula noon hanggang ngayon. Hindi naman siya naging pro-digong eh. Pero tama si Attorney Weng dyan. Very, nag issue by issue siya. Kasi naalala niyo nung commissioner pa si Attorney Guanzon ng COMELEC noong 2016, yung ENYE issue. Diba, si Attorney Guanzon nun, identified siya dati sa LP, pero nagsalita siya tungkol dun sa ENYE issue, yung may pumasok na, di ba may pumasok na ano ng Smartmatic na ni-raise niyo yung issue na yon. So ano talaga siya, actually, okay nga kay Attorney Guanzon si Aimee, sabi niya nga noon, si Aimee daw, dapat si Aimee na lang kayo magtiwala, wag daw kay BBM. So hindi siya nagbabago-bago hindi ba siya sala sa init, sala sa lamig na tao. Kung ano yung sinabi niya nung 2022, yung pa rin yung sinasabi ni Attorney Guanzon. Kaya nga, love namin si Attorney Guanzon. dahil yun, alam ni Attorney Guanzon na it's better to be in front of someone na alam mo talaga yung posisyon. Na alam mo na, okay, ito yung posisyon niya. Kasi it's easier to deal with that kind of person na alam mo, hindi ka ba na paikot-ikutin na ngayon sasabihin sa'yo, ayaw ka, tapos biglang gusto ka na, tapos biglang aayaw uli. Yung budol ba? Eh kasi di ba kayo nag-warn nga sa amin, Ana? Ang budol. Ang dami nyo na budol ah. Sinabi ko na sa inyo. Ayaw nyo maniwala sa lola nyo. Ayan, nagsisi na kayo, nabudol kayo. Di ba kayo rin naman nag-warn na, no? Talagang warning talaga. Umalat na yung video nyo yon. And true enough, naging totoo si Attorney Guanzon. Alam mo si Attorney Guanzon, very kulang ba yung analysis sa politika. Sabi nga niya, dapat si Sara na lang pinatakbo nyo, hindi na kayo nagka-problema ng ganito. True. From the start. At sabi ko, sa dami naman ng mga Marcos dyan, sabi ko sa loyalist. Eh kasi naman may kamag-anak naman ako mga loyalist ng mga leaders, no? Sa tagal ba namin sa politika? Sinabi ko, bakit yan ang pinatakbo? Bakit ba ganyan? Eh, ang dami namang Marcos dyan na may isa pang abogado, estudyante ko. Bakit hindi yun? Yan ang ano yan. Kaya hindi naman personal yung aking opinion na i-DQ siya. Hindi po. Talagang based on evidence po yun. Kaya ngayon po nagkagulo-gulo tayo ng ganito. Ang economy natin ay terrible. Mas mataas pa ang gross domestic product ng Vietnam sa atin. Nandun lang ako last month. Mataas-taas na lang ang ating GDP sa Cambodia. Mga kababayan, ang mahihirap sa Cambodia ay sa putek na tutulog. Angat lang tayo ng konti sa kanila by 1 inch. Ano nangyari? Ang gobyerno ang nangyari. Kaya sinasabi ko, China against China, go BBM, I'm right behind you. Pero economy, corruption,
PhilHealth, zero. DepEd, slashed ang budget. Puro infrastructure. Puro kayo flood control na 40% in the pocket of some congressmen who are also contractors. Ang daming party list na kontraktor. Ang pasimuno o financier. Kunyari, ganito ang pangalan, pala kontraktor. Ito namang mga mayor, kung sino naman makabigay sa kanilang project, doon naman sila, naturalmente. Pero, party list po ito. I-respect naman po ninyo ang mga sektoral na tunay. Yan lang po hinihingi ko sa mga mayor. Hayaan nyo na po ang mga PWD at seniors niya na bumoto sa amin. Iilan lang naman sila. Yan lang po ang pakiusap namin. Attorney Guanzon, kayo lang ba ang party list na dedicated sa PWD? Yes, ma'am. May isa dyan na sabi nila PWD din sila, pero multisectoral sila eh. Kami talaga nakasiro kami doon sa PWD, seniors, families of this PWD patients, yung mga malubhang sakit like cancer. PWD po kayo pag may cancer kayo, o kaya ay HIV AIDS, o kaya ay autoimmune diseases, PWD po kayo. Nakapokus lang po kami doon. Yung iba po, multisectoral sila eh, kasi sagol-sagol ba, halo-halo, para shotgun style yung kampanya nila. Abay, lahat na lang gusto nyo enjoy. Pero kasi vote buying ang strategy nila, kami hindi, ma'am, hindi. Ako, ang sinasabi ko, ang constituents natin ay PWD, children with special needs, elderly, and the patients. These are our constituents. But our army of voters must also come from educated people, people who have no education but have a heart for our constituents, and who will volunteer their services out of love for their country. Kasi si Attorney Gonzalo, hindi naman magiging congresswoman lang nitong ating mga PWD. When there is a national issue of importance there or international or foreign policy, I'll stand up for that also. I'll vote for that also, and I'm highly qualified. Kaya, tinitingnan po dapat nila din ang kakayahan ng kanilang pinipiling party list kung sino ang first nominee. Can you imagine SAS? Out of 300 Congress people, there are only about 15 or 18 lawyers. Ayun na nga. Kaya yung impeachment na yan, hindi ko alam kung anong strategy nila dyan sa prosecution. I want to see how this is gonna go because they did not really practice law, no? Well, ayun na nga. Ito sabi ni Attorney Gonzalo, ano daw pag-usapan namin, itong petition, pero napunta na sa impeachment. Kayo na lang Kasi, kabit-kabit, they're woven, di ba? They're woven into these political issues eh. And that's the reason why hindi kami pinaupo. Hindi ganito, Attorney Gonzalo, kasi naging COMELEC commissioner kayo. So alam nyo ang galawan ng COMELEC, may experience kayo dyan. Marami ngayong nangangamba ng mga kababayan natin na baka maging madumi ang eleksyon ko. Anong masasabi nyo dyan? Meron ba kayong gusto sabihin sa kanila na maging kampante ang loob nila na hindi mangyayari yan? May bago kasing provider ng services ng program at transmission at yung mga machines na ginagamit ay some of them ang luma ng COMELEC but some of them are also new. Ilang bilyong piso yun. Yung Miru na kinwestiyon yata ni former Congressman Erice. Yeah. So, yun ang pangamba ng mga tao na baka pumalpak yan dahil walang experience yung, di ba dapat required sa bidding na ang provider ay may dati na siyang track record sa mga eleksyon sa ibang bansa na automated. Now, yun ang isa sa pangamba nila. Which I think Chair Garcia is trying to very hard to assure the public by being transparent. Yung mga testing nila, mga ganon-ganon. So, let's just hope na hindi yan pumalpak. Okay? The other thing is yung sa transmission kasi natin will depend largely on the network. The network, kung mahina pong signal dun sa bukid, matatagalan din po ang transmission doon. So, ang sinasabi po ng iba, like former Commissioner Louie Gia, na baka masatisfy ang mga tao kung hybrid ang ating eleksyon. Manual yung pag-shade mo, di ba? Pero yung what do you call this? Ang sinasabi niya, manual ang pag-shade, manual ang pagbilang, di ba? Kagaya ng dati. Pero ang transmission ay electronic. Kaya mabilis pa rin. So, but COMELEC is not trying this out. I don't know if they're really going to try it out. But I think that's a good idea because in a democracy, when your election process is being questioned by some
sectors of the people, you cannot just, whisk it away. You cannot. Because it will always create a doubt. That's why we have foreign observers. So I am hoping that COMELEC will address these genuine concerns of people who just want a truly fair elections and transparent elections. Kasi nga, Attorney Guanzon, no, marami kasing concern, lalo na may mga, for example, may mga, di ba nag-imprenta na ng balota, tapos may mga hindi isinama, dahil nga, nire-raise pa sa Supreme Court, tapos nung nag-desisyon na yung Supreme Court na dapat isama sa balota, nag-imprenta na naman ng maling balota. So parang, alam niyo yon yung concern ng mga tao sa waste. I don't know, kasi naging COMELEC commissioner kayo. What do you Billions, think about this? Billions. Yeah. The COMELEC wasted billions. Because they were in a hurry to complete the ballots. Because, it takes a lot of time to check the ballots, print the ballots, and then the overseas ballots, they have to be put in envelopes. And then sent to the embassies. No? So, yung waste na yan would have been avoided if the schedule was not as tight as this one. Kasi isa pang na-learn nila na lesson after the Supreme Court ruling is once nag-disqualify sila and the rule that this name should not be in the ballot, pag nag-file siya ng petition sa Supreme Court, the lesson there is ilagay mo na lang sa ballot. Kasi naman kung ma-disqualify naman talaga yan, edi stray votes yan. Di ba? Hindi na lang naman yan, it won't matter because hindi naman yan ika-count. Hindi naman natin siya ipoproclaim. So that's the lesson there, that we could have saved billions. And I think Chair Garcia appreciates that. Kasi very active na ngayon ang Supreme Court sa pag-PRO sa COMELEC. Okay, Attorney Guanzon, may tanong sa iyo na to. Oh, ito yata yung Supreme Court na it's really watching the COMELEC, Yeah. Supreme Court's really watching the COMELEC. Baka si Supreme Which is Court good for us. It's good for us. Baka si Supreme Court Justice Marvick yun niya.